tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ang ibig sabihin, mayroong gift na ibibigay ang ating pinamamahala ng Panginoon sa bawat sa ating kaloob at mga talento na kinakailangan sa Iglesia ng Panginoon. Ito po ay magamit ng nananampalataya bilang katawan. Amen? Kaya ito po mga kapatid, mga magulang, mga ating pinamamahala ng Panginoon, ang katawan, ito po ay binigyan ng halimbawa. Ang katawan po natin na napakarami pong sangka. Pero yung mata, hindi matrabaho yung paa. Amen? Mayroon kang mata, kinakailangan ng mata niyan, mga kapatid, mga kapatid, tumitingin, lumiliwanag yung paningin mo. Pero kung wala kang mata na matingin ka, wala kang makikitang liwanag, puro patiliman. Pero dahil niya po kaya binigay ng Panginoon sa Iglesia na yung mga katawan, ang gaya po ng katawan, ang Panginoon siyang ulo, kaya ating mga katawan sa ating ng Panginoon, maraming sangkap, pero iba-iba ang ibigay na talento o ano ang ating pinamamahala ng Panginoon na gagamitin po natin sa Iglesia ng ating pinamamahala ng Panginoon. Amen? Kaya mga kapatid, yung bagong bautismuhan, tignan po ninyo, yung kaloob ibigay ng Panginoon kung saan po yung gusto-gusto mong ginagawa. Yan, gawin mo. Kapag ito ginawa mo mga kapatid at mga magulang, iaasa ng Panginoon at ikaw rin ang makikinabang. Amen? Kapag hindi mo gagawin ito, parang kita ka na bagong labas, mapurol. Amen? Ganyan po yung mga kaloob. Parang kita na bagong labas, yan po yung mapurol. Kapag ito ay ginagamit mo, inaasa mo mga kapatid at mga magulang, darating yung oras o pagkakataon, yun po ay tatalim. Amen? Amen po ba? Minsan po natin palakpakan ng Diyos sa oras ng dito. At ngayon nga po, siguro sa oras nga po ito, kanina po tayo sa gawain ng Panginoon at sa kanyang mga salita. At dito po sa Efeso, kung mayroon po ay Bible, o daw po, sulat po ninyo, Efeso, chapter 4, verse 7, hanggang muli, dito mga sabi po, ang Bible. Datapwa, ang bawat isa sa atin ay binigyan ng biyayang ayon sa sukat na kaloob ni Kristo. Kaya sinasabi niya nang umakyat siya sa itaas ay dinala niyang biyag ang pagkabiyag at nandun po, nagbigay ng mga kaloob sa mga tao. Amen? Yan po mga kapatid at mga magulang. Ito po sa bawat sa atin ay mayroon pong binigay ng Panginoon. Tignan po ninyo kung ano po yung mga kaloob na nasa atin. Amen po ba? At hindi po mga kapatid at mga magulang, dito po sa unang Korinto, chapter 12, verse 1 hanggang 12, ganito po ang sabi po ng Bible. Ngayon, tungkol sa mga kaloob na ayon sa Espiritu, mga kapatid, ay hindi ko ibig na di kayo makalam. Tignan po ninyo. Amen? So, nalalaman ninyo na lang kayo mga angel pa ay iniligaw kayo sa mga pipi Diyos-Diyosan sa alin mga paraan pag-aatid sa inyo. 3. Kaya ipinamamalas ko sa inyo na walang sino man nagsasalita sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos ay nagsasabi si Jesus ay itinakwil at walang sino man ay makapagsasabi si
Ay, si Jesus ay Panginoon kundi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Sige. Ngayon, tingnan mo ninyo, ngayon, ang iba-ibang mga kaloob, datapwat isa Espiritu. Tingnan mo ninyo, iba-ibang kaloob, pero isa lamang po yung ibigay. Amen? Baka sabihin po niya, napakarami natin, baka iba-ibang Espiritu, hindi po. Yung Espiritu tinanggap mo sa Panginoon, siya po, ang nagbigay. Ay? At may iba-ibang mga panangasiwa. Dapat isang Panginoon. Tignan mo ninyo. Sige po. At may iba-ibang paggawa. Dapat isang Diyos na gumagawa ng lahat ng mga bagay sa lahat. 7. Dapat sa bawat isa ay tignan mo ninyo. Ibinibigay ng pagpapaaya ng Espiritu upang pagkinabangan naman. 8. Sapagkat sa isa sa pamamagitan ng Espiritu ay ibinibigay ng salita ng karunungan at sa iba ang salita ng kaalaman ayon din sa Espiritu. 9. Sa iba ang pananampalataya sa gayon ding Espiritu at sa iba ang mga kaloob na pagpapagaling ninyo sa isang Espiritu. 10. At sa iba ang mga paggawa ng mga imana. Baka mayroong kaloob. Amen? Balog mo na imala. Tignan po ninyo, imala. At sa iba, ula. Amen? At sa iba, ang pagkakilala sa mga Espiritu. The same Spirit. Meron po tayong gano'n. Ibibigay ng Panginoon. Amen? Ang iba-iba, sabi ko nito, ang iba, wika, at sa iba ang pagpapaliwanag ng mga wika. Sigo. Datapwat ang lahat ng ito ay ginagawa ng isa at ng gayon ding Espiritu na binabahagi sa bawat isa ayon sa kaniyang ibig. Sige po. Sapagkat kung paano ay ang katawan ay isa at mayroon maraming mga sangkap. Tingnan mo ninyo, maraming sangkap. At ang lahat ng mga bagay, sangkap ng katawan, bagang marami ay isang katawan. Gayon din naman si Kristo. Tingnan mo ninyo. Kaya, isinabi ng Panginoon, marami po yung sangkap ng ating katawan. Pero yung mga kaloob na ito po mga kapatid mo, Timo, ikaw ay mata. Amen? Hindi naman ilong yung isa. Kaya mga kapatid mo, ito po ay sinabi ng Panginoon upang yung sangkap na yun, binigay ng Panginoon sa Iglesia upang yung sangkap na yun mga kapatid mo, na sinasabi ng iba-ibang mga kaloob na ito po ay magana ng tumanggap, wala na lang palataya, sabi ng mga Panginoon. Amen? Mayroon mo bang kaloob na discerning spirit na kilala ka ng mga espiritu masama? Ito po mga kapatid na bumula sa espiritu ng Panginoon. Kapag tinignan mo isang tao, alam mo may espiritu ng demonyo, madidiscerni mo. Amen? Makikita mo parang ng Panginoon siya, mayroon siyang masamang espiritu. Amen? Kung mayroon lang ikaw na magkaloob na himala, meron ka pinakalalaman sa Panginoon dahil
kaloob ko yun. Tinugod nga ng Espiritu ng Panginoon, siya gumaling. Mga kapatid ko, mga magulang, yun po yung mga kaloob lamang na ibinigay ng Panginoon. Istamento lamang tayo, pero Panginoon, sabi po ng Bible, siya po ang umigiyos. Amen? Pagpapagaling, yung karunungan, kaalaman ng Panginoon din po, o siya nagbibigay. Kaya mga kapatid ko, mga magulang, yung mga kaloob sa Iglesia ng Panginoon, ito po, kinakailangan gamitin po natin. Sapagkat ang Sancta Prayer, sabi ng Panginoon, kayo ang katawan, ako ang ulo, sabi ng Panginoon. Pero, tignan mo ninyo, kapag ang katawan, naipit, yung daliri, apekta nila ang katawan. Amen? Ikiro. Kaya mga kapatid ko, mga magulang, kapag sa katawan ng Panginoon, mayroong gumawa ng kalikuan, apekta nila ang nagliligo. Sabi ng mga ng Panginoon. Amen? Born again, Diyo. Bakit nandiyo? Amen? Amen? Baka yung iba sabihin nila, hindi naman po kaloob yung sugal na ko. Baka sabihin po niya, kaloob po, lagi yung susunod. Hindi po. Hindi po kaloob yung pag-inom ng alak. Hindi ibinigay yung pag-inom nyo. Ang nagbigay doon ay yung demonyo. Amen? Ang demonyo, pag ikaw ay gumagawa ng masama, bibigyan ka ng kaloob din ng demonyo. Amen? Ibibigay siya yung masasamang kaloob na kagaya ng alak. Pagsisigarilyo, nakakasama sa kalusugan. Amen? At pagsusugan, kasalunganikan, yan ang binibigay ng demonyo. Hindi po mula sa ating pinakamamang Panginoon. Kaya ang Panginoon, siya po ay napakabuti sa lahat. Amen? At dito rin po mga kapatid, nakagaya po ng katawan, sinabi ng Panginoon, dito sa Efeso 4:6. Dito po sabi, chapter 4, verse 16. Dahil sa kanya, ang buong katawan na nakalapat na mabuti. Sa ito nakalapat na mabuti at nagkakalaki sa pamamagitan ng tulong ng bawat kasukasuan ayon sa paggawa na nakauukol sa bawat iba-ibang sangka ay nagpapalaki sa katawan sa ikatitibay ng kanyang sarili sa pag-ibig. Yan po. Kinakailangan mga kapatid mga magulang maraming sangka, pero sabi ng Panginoon kapag yan ay nagamit na sa Iglesia ng Panginoon sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Amen? Amen po ba? At ito rin po, babanggitin din po ni Apostol Pablo yung limang kaloob ito. Amen? Ito po mga kapatid, kaloob, apostoles, kaloob, propeta, kaloob, evangelist, kaloob, pastor, kaloob, guro. Yan ang limang yan mga kapatid ibinigay ng Panginoon. Upang yan ay magamit sa Iglesia ng Panginoon. Yung apostol, siya po ang nag-aaral po sa kamera ng Panginoon. Amen? Alam po nila yung guro. Sila po mga kapatid ko, mga magulang ng pundasyon sa mga tulong ng Panginoon. Yan po yung mga kaloob apostol. Amen? Pupunta sila nila sa tulong ng Panginoon. Alam nila mga kapatid, dahil sila may kaloob na apostol, kilala nila ang tulong ng Panginoon. Dahil hindi mo sila matataya. Amen? Yan ang kaloob ng apostoles. Sila po mga kapatid ko, mga magulang. Sa salita ng Panginoon, sila po yung mga katalas. Amen? Mayroon mga apostol dito. Yung salita ng Panginoon, ito po mga kapatid ko, mga magulang, pinupundasyonan niya.
yung mga kapatid sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yung propeta, nakagaya din po, yung nangangarap, propeta rin po yan. Hindi lamang yung nagsasalita ng iba-ibang buhay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yun po mga kapatid, yung mga kaloob lamang. Amen? Mga kaloob na ibinigay ng Panginoon na yan ay magamit. Huwag mong pagmalaki yung bagay na ibinigay ng Panginoon kung hindi sikapin mo at ingatan. Amen? Yan po mga kapatid ko, mga gamitin mo. Nakagaya lang ng binigyan ng sasakyan ng isang tao. Binigyan ka ng sasakyan ng tao, ito'y pag-ingatan mo. Amen? Kapag ito po'y nakita, iniingatan mo, matutuwa ng bigay. Amen? Amen po ba? Amen. Ito po mga kapatid mga magulang, nakagaya po ng evangelist, sila po'y nag-aayo, na sila po'y namamahali ng salita ng Panginoon. Amen? Evangelist, sila po mga kapatid na nangangaral sa labas. Yan po ay yung kanilang mga kaloob. Yung pastor, matinutukoy dito mga kapatid mga magulang, yan po yung mga masiwa bilang pastor dito sa iglesia ng Panginoon. Kaloob lamang po yan. Ibinigay sa kanya ng Panginoon. Kinakailangan ingatan ng bigyan po yung pastor. Kapag yan, mga kapatid, yung kaloob na yan, hindi na kami ayaw sa kaloob ng Panginoon lahat ng mga kaloob na yan ipagsusulit natin sa ating pinamamalang Panginoon. Yung mga puro, sila po mga kapatid ng putolo. Amen? Yan ay mga kaloob. Kinakailangan yung mga kaloob na yan ibigay ng Panginoon, pag-ingatan po natin. Amen? Ito mo, pastor ka. Yan ay kaloob na ibigay ng Panginoon. Mga kapatid ko, mga magulang, kaya ay pastor, sabi po ng Bible, upang siya ay dinalaga bilang kaloob niya sa iglesia ng Panginoon. Siyempre, sabi ng Panginoon, siya na ako ang ulo. Siya ang dakilang pastor. Pero, dito po sa lupa, mga kapatid, parang pastor, ibigay ng Panginoon. Siya po, mga kapatid, ibigay sa atin ng Panginoon upang siya po ay masiwa, upang siya po, mga kapatid, bantayin niya ang mga tupa na pinagkatiwala ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kanya. Kapag ito po ay hindi naalagaan ng maayos, ipagsusulit niya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po na ibinigay dito ng kaloob ng Panginoon, mamaya makikita po ninyo kung gaano nagiging tamad ka sa o kaloob o talento na ibinigay ng Panginoon. Kapag yan ay nagiging tamad ka, hindi mo ginagawa, mga kapatid, pagdating ng mahal na Panginoon, yung lahat ng gumawa sa kalooban ng Panginoon, yung parang kaloob o mga talento ginamit, sila po mga kapatid o mga magulang pinagpala ng Panginoon. Lahat na hindi gumamit o ito po mga kapatid o mga magulang kayo pang talento na dapat kong gamitin, itinagumulaw sa libutan, pagsalibutan ka, pagsalibuha sa libutan, mga kapatid, kapag ikaw ay umarap sa Panginoon, walang dahilan o hindi ka pausahan ng Panginoon. Hindi ka nagbago hanggang ikaw ay dumating ang Panginoon, mga kapatid ko, mga magulang, ikaw na ang pinakakawawang tao. Amen? At dito po mga kapatid ko, mga magulang, malalaman po natin ang mga talento, mga kaloob na ibigay ng Panginoon dito po sa Matthew chapter 25 verse 15 hanggang 30. Ito po mahaba. At sabi po ito, at ang isa binigyan niya ng 5 talento. Napakarami po na po. Ginamit niya kaya yung 5 niya. Kung baga sa umisa mga kapatid, meron din po natin makikita nito sa rapi. Meron din po dyan talento. Amen? Kapag ikaw ay binigyan ng salapi o 5,000, kinakailangan mga kapatid at mga magulang yung sinasabi ipanalakan, ito po mga kapatid, pag-devotion na ikaw kinakailangan na ipakinagawa ay huwag kang maluhin. Amen? Nasabi po ito,
binigyan niya ng 5 talento, ang isa 2 at ang isa 1. Sa bawat isa ayon sa kanilang kaya. At siya himaon sa kaniyang paglalakbay. Sino? Yes. Ang tumanggap ng 5 talento, pagdakay himaon at ipinangalaman niya ang mga yawong at siya'y nakinabang ng 5 talento. 17. Sa gayon din paraan, ang tumanggap ng 2 ay nakinabang ng ibang 2 pa. Datapot ang tumanggap ng isa ay himaon at umukay. Tingnan ko ninyo, umukay sa lupa at itinago ang salapi ng kanyang Panginoon. Tingnan mo ninyo, itinago niya ako. Pagkatapos nga ng maabang panahon, ay dumating ang Panginoon ng mga alipin niyon at nakipag-usay sa kanila. At ang tumanggap ng 5 talento ay lumapit at nagdala ng 5 pang talento na sinasabi, Panginoon, binigyan mo ako ng 5 talento, narito ako'y nakinabang ng 5 pang talento. Ibig sabihin, ginamit niya, pinangalaman niya, pinagdegosyo niya. Amen? Sinabi sa kaniya ng kaniyang Panginoon, mabuti. Mabuti, gawa, mabuti, at tapat na alipin. Nagtapat ka sa kakaunting bagay, pamamalahanin kita sa maraming bagay. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Tignan po ninyo. Pumasok ka, sabi ng Panginoon. At lumapit naman ang tumanggap ng 2 talento at sinabi, Panginoon, binigyan mo ako ng 2 talento, narito ako'y nakinabang ng 2 pang talento. Sinabi sa kanya ng kanyang Panginoon, mabuti, gawa, mabuti at tapat na alipin, nagtapat ka sa kakaunting bagay, pamamalahanin kita sa maraming bagay. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Pumasok din po ako dahil nga po ginamit. At lumapit naman, ito po nakakalungkot. Naging tama ito. Nakagaya po ng isang Kristyano. Amen? Ito po nakakalungkot. Sa Judgment Day, tayo natin magsusulit. Ang ibig sabihin dito mga kalikot, mga magulang, itong taong itong naging tamad. Binigyan siya ng Panginoon na kaloob. O binigyan siya ng talento ng Panginoon. O binigyan siya ng salapi. Naging tamad, itinago niya, hindi niya pinangalatan. At lumapit naman ang tumanggap ng isang talento at sinabi, Panginoon, tignan po ninyo, ang Panginoon po yung kanina po. Panginoon, nakikilala kita na ikaw ay taong matigas. Na gumagawas ka doon sa timo. Doon sa timo, ay nasikan. At nag-aani ka doon sa timo, sino
Tignan mo niyo. At ako'y natakot, at ako'y imaon, at aking itinako sa lupa ang talento. Sinabi nito, talento na. Talento mo. Narito. Nasa iyo ang iyong sarili. Tignan po ninyo. Sabi niya, nakukuha mo. Nung una sa labi, nung magsulot na siya, talento na ang sinabi niya. Dapat po, sumagot ang kanyang Panginoon at sinabi sa kanya, ikaw na aliping masama at tamad, nalalaman mo ako gumagawas sa tipo. Inis ka at nag-aani doon sa tipo sinabutan. Then sabi, gayon pala, ibinigay mo sana ang aking salapi. Dito salapi naman sinabi ng Panginoon na sa nagsisipangalakan ng salapi at ng sa aking pagdating ay tinanggap ko sana ang sagarang aking pati ang pagkinabang. Dito po nakakalungkot. Alisin nga ninyo sa kanya ang talento at ibigay ninyo sa may 10 talento. Ang dami ng talento yun. 10 na ibigay pa ng Panginoon. Amen? 29. Sapagkat ang bawat mayroon ay bibigyan at siya magkakaroon ng sagana. Ngunit ang wala, pati pa ng nasa kanya ay aalisin sa kanya. Kaya dito na po nakakaroon ko. Parusa na po ang binangga. At ang aliping walang kauluan ay inyong itapon sa kadiliman sa labas. Diyan na ang pagtangis at pangangalit ng mga ibig. Hindi ako na po. Anong lamang po talento ibinigay ng Panginoon? Kapag hindi po mga kapatid, mga magulang, lamad ka, ayaw mo magpagarit, ay si sister na lang, uuna lang ako. Binigay ng Panginoon po. Si sister naman, ginamit siya sa kanya. Ikaw naman ay nagiging tamad ka. Dahil yung nakaupo, ayaw mo tumayo. Amen? Ayaw mo magpagarit. Sabi ng mama ng Panginoon, kaya sabi ng Panginoon, ikaw na masamang kalipin at tamad. Amen? Ano sabi ng Panginoon sa kalipin niya? Yung dalawa, mga kalikot mga magulang, sila'y pasado. Masabi ng Panginoon, pumasok ka sa kagalahan ng iyong Panginoon. Ang ibig sabihin sila po ay nakaligtas. Maliban lamang sa isang pagod, sa isang talento na ibinigay ng ating pinamamahan ng Panginoon. Amen? Kung baga sa salapi mga kapatid ko mga magul, 5,000, 2,000, 1,000. Kinakailangan yung sinabi ng Panginoon ni pangalapan pag-negosyo. Amen? Amen po ba? Yan mga kapatid ko mga magulang, yung nag-negosyo, nang dahil nga po nakapulong ng mga puso, isip, nakatapa, sila po ay yung pinapa. Ganyan din po yung tumanggap ng 2,000. Ito po yung pinag-negosyo niya, ang ginapag din po ng 2,000. Amen? Yung 1,000, tamad na tamad. Masabi po, umuwi sa lupa, pati niya po, yung salapi ng kanyang Panginoon. Na siya po ay nagkakot. Siyempre nagkakot siya. Napakaganda yung boses. Si sister, mayroon ka rin kakayanan. Maganda-ganda rin yung boses mo. Pero nasasapawan ka na ng sister. Gamitin mo sa'yo. Kung galing si sister, ganyan ka rin. Pagdating ng panahon. Amen? Kasi siya, pinangalaman niya sa kanya, ginamit niya kaya
gumagaling. Amen? Ikaw naman ngayon, bago pa lang. Siyempre, sintinado ka sa pag-awit mo. Pero gamitin mo yan. Darating yung panahon, nang dahil ginagamit mo, makakaway yung Panginoon, mga kapatid, ayos din po yung boses mo. Amen? Amen po ba? Lahat ng mga kaloob, si Brother Sunny may kaloob sa pagkikitara, si Brother Jerome sa ano po ng mga instrumento. Kami, kaloob po namin dito po sa mga araw na salita ng Panginoon. Amen? Dito po, mga talento, mga kaloob na ibinigay ng Panginoon. Dito po mga kapatid, mga dating panahon, tayo lahat ay aarap. Amen? Sabi pinamahal niyo. At dito po mga kapatid, tignan po ninyo maliit na yan na nalaman na alam niya, tumanggap siya sa ating pinamahal ng Panginoon, tumanggap siya ng ipan, tumanggap siya ng utos, pagkatapos nagiging tamad, hindi siya gumagawa ayon sa kalooban ng Panginoon. Ito rin po sa Lucas chapter 12 verse 6-7, ganito po sabi. Ang Panginoon ng Panginoon ay darating sa araw na di niya inintay at sa oras na di niya inintay. Nalalaman at siya'y babahagi at isasama ang kanyang bahagi sa mga di tapat. Kasi hindi siya nagtapat sa Panginoon. Kaya sa libutan, siya po mga kapatid, nandun siya. At yaw, tignan po ninyo, at yaw nakakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon at hindi naghanda at hindi gumawa ng alinsunod sa kanyang kalooban ay papalumi ng marami. Ibig sabihin, parusa ang kanyang kasakitan. Kaya mga kapatid ng mga magulang na naging pinagkaloob ng Panginoon, huwag po natin itong ginagawang na tayo pinagiging tamad. Amen? Masipag ka sa liputan. Pero sa kalooban ng Panginoon, na tinagawa mo sa pinamahal ng Panginoon, pinagtamaran mo mga kapatid, pagdating ng panahon na sila po mga kapatid ay sisilip ng Panginoon. At ito rin po sa 42, yung mula, 42, 43. Ito naman po yung mga aliping matalino. At sinabi ng Panginoon, sino na baga ang katiwalang tapat at matalino na pagkakatiwalaan ng kaniyang Panginoon sa kaniyang sambayaran upang sila'y bigyan ng kanilang pagkain. Bahagi na pagkain sa kapanahonan. Maparat ang alipin yaon na kung dumating ang kanyang Panginoon ay marat na gayon ang ginagawa niya. Ang ibig sabihin, maparat daw po ang alipin na kung dumating ang Panginoon na gumagawa ka o ginagawa mo yung binigay ng Panginoon. Amen? Amen po ba? Amen. At ito rin po mga kapatid, ang sabi ko ni Apostol Pablo, kapag ikaw ay hanggang sumunod sa ating pinamahal ng Panginoon, ano mga bagay, pinakamaliit o pinakamataas na salita ng Panginoon, kapag ito po mga kapatid ko, mga magulang pinagsikapan mo, mayroon din po pangako ang ating pinamahal ng Panginoon sa lahat ng tutukan o gagawa sa kanyang kalooban sa ibinigay ng Panginoon. Amen? Kasi di lang po yung mga
man po ay mabuti o masama, yan, lahat ay magsusunod po natin sa ating mga Panginoon. Hebreo, chapter 6, verse 12. Galing po sa atin ng Bible. Na huwag kayo mga tamad, kundi mga tagatupad kayo sa mga magitan ng pananampalataya at ng pagtitiis ay magsisi pagmana ng mga pangako. Kagaya po, yung kanina, yung tumanggap ng 5 talento, yung tumanggap ng 2 talento, na sila po mga kapatid mga magulang, nagtapat sa Panginoon, na sila po mga kapatid, iguloa, nangalakal, nagtrabaho, sila po mga kapatid. Ang dahil sa kanilang ginawa, nasabi ng Panginoon mabuti, gawa at tapat na alam. Amen? At ito rin po sa ating Apostol Pablo, huwag daw tayong maging tamad, kundi tagatupad ng sa pamamagitan ng pananampalataya at magsisi pagmana ng mga pangako. Ano po pangako ng Panginoon? Dinarasan natin yung mga kapatid tayo na bilang pananampalataya, bilang pinagkaroon ng Panginoon, pinagkamiwala ang isang bagay sa atin, kinakailangan yung pag-ingatan natin, gawin natin, walang bulungan. Nandito po sa ating puso yung katapatan sa ating pinamamalataya. Amen? Amen po ba? At dito po mga kapatid, dalawa lang po ang tawag nito. Mabuti, sumusunod sa Panginoon, masama, nasinsibi siya sunod sa Panginoon, kasi na po mga kapatid yung mga magulang kalulutugan sa ganitong bagay na siya ng Panginoon. Matthew chapter 25, verse 33. At tinangalan niya ang mga tupa sa kanyang kanan. Tignan po rin. Ang mga tupa niya, sila po ang umaga sa kaluban ng kanyang. Datapwat sa kaliwa ang mga kambing. Amen? Mga kapatid, yung mga kambing, alam po natin yan. Sila po, kumbaga sa asaway. Amen? Lagi nandun sa kasagaan. Kaya mga kapatid, mga magulang, saan tayo sa dalawang niya? Diyan tayo sa tupa, sa kanan, o diyan tayo sa kambing, sa kaliwa. At dito po mga kapatid, nagsulit yung mga tupa, at nagsulit din po yung mga kambing, kung saan ilalagay ng ating pinamamalataya. At dito po, unahin po natin yung mga tupa. Yung mga tupa na sumusunod sa ating pinamamalataya, sila po mga kapatid, hindi madamot. Sila po mga kapatid at mga magulang na pagdamay sa mabanal. Sila po mga kapatid at mga magulang. Sila po mga kapatid na tumutulong. Na sila po mga kapatid at mga magulang kapag may sakit, sila po ay dumadamay. Amen? Ang sabi ng Panginoon, meron na umutot, pinakain sila, meron na umutot, pininom, na binanggo, na sila po dumalaw, nakasakit, sila po, mga kapatid, pinuntaan niya. Ito po ay mga tupa na ginanap, ginagawa ng Panginoon. At dito po mga kapatid, Matthew 25, chapter 25, verse 40, ganito yung sabi. Tignan po ninyo yung nasa kanya. At dito po sabi ng Panginoon, Lord, ito po sige. 40,
at sumagot ang ari. Dati po, dati po. At kung magkagayon, sasabihin ng ari na nasa kanan, magsiparito kayo. Tingnan mo yun. Magsiparito kayo, mga pinagpala ng ating Ama. Pinagpala ng ating Ama, manahin ninyo ang kaharian na nakahanda sa inyo buwan ng ikatag ng sanglibutan. Ito po yung mga tumpa na sinabi ng Panginoon. Amen? Ang sabi ng Panginoon, kayo mga nandyan sa kanan, magsiparito kayo. Kayo na pinagpala ng ating Ama. Ang ibig sabihin, kapag pinagpala na sila po yung sumunod sa karuban ng Panginoon, pinagamit yung mga talento, yung kanilang mga kaloob, yung ano man nasa nila, ay ginawa ayon sa karuban ng Panginoon. At dito po mga kapatid at mga magulang, nang sabi ng Panginoon, dito po sa 40, Ezekiel 40, at sasagutin ng ari at sasabihin sa kanila, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, yamang inyong ginawa sa isa dito sa ating mga kapatid. Tingnan po niyo mga kapatid, sinabi ng Panginoon. Kaya sa maliliit na ito, ay sa akin ninyo ginawa. Nasabi ng Panginoon, ginawa ninyo, sabi niya sa mga kapatid. Pagkatapos, anong sabi ng Panginoon, sa akin ninyo ginawa. Kaya kapag kayo po ay tumutulong, kayo po mga kapatid, mga gumagawa na mabuti sa inyo mga kapatid, sa Panginoon po natin ginagawa. Amen? Amen? Kaya sabi ng Panginoon, sa akin yung ginagawa sapagkat ako ang puro kayo katawan. Amen? Kaya gano'n po, sabi ng Panginoon. Nandun ka sa katawan niyo. Nakiramay ka. Ano po sabi mo dyan? At dito po mga kapatid ko, mga magulang yung mga kaliwa. Dito po sa Matthew 25 verse 41. Kung magkagayon, sasabihin naman niya na naman nasa kaliwa. Tignan po ninyo, na nasa kaliwa. Ang sabi ng Panginoon, magsilayo kayo sa akin. Magsilayo kayo sa akin. Kayong mga sinumpa. Tignan po ninyo. Kayong mga sinumpa. At pasa apoy na walang hanggan, na inianda sa Diablo at sa kaniyang anghel. Tignan po ninyo. Masabi ng Panginoon, kanina sa kanan, magsiparito kayo, kayo lahat na pinagpala ng ating Ama. At ito rin po, yung mga kambing nasa kaliwa, sabi ng Panginoon, baliktad naman po sinabi. Ang dahil nga po, ang mga ito, ang mga kambing nito, mga kapatid, asaway sa paningin ng Panginoon. Hindi siya sumusunod. Lagi pasaway. Akala ko niya ang mga kapatid sa aking buhay ngayon, na tayo nagpapatuloy sa gawain ng Panginoon, kung tayo nagiging pasaway. Dahil yung panahon na kagaya po niyan, mga kapatid, tayo na ang pinakarawa ng tao sa lahat ng lupa. Ang dahil nga po, naging tamad tayo, naging pasaway tayo sa paningin ng Panginoon, yan po nangyari. Amen?
dito po mga kapatid, okay, anong lang ng 45 grad? Masahin ko dito. Kung magkagayo, sila'y sasagutin niya na sasabihin, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo. Sige, kasunod natin. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, na iyamang hindi ninyo ginawa sa maliliit na ito, ay hindi ninyo ginawa sa akin. Tignan po ninyo. Amen? Wala silang pagkalaw. Dahil nga ako nagiging labing. Yan po mga kapatid ko, mga magulang. Tinawag ka ng Panginoon na walang pagkalam. Nagiging tamad ka. Sa kalooban ng Panginoon, darating yung panahon o magsusulit tayo sa Panginoon, hindi pa. Ang ibig sabihin, ngayon pa lamang nagawa rin ng Panginoon. Pwede po natin gawin. Kung hindi po natin ginagawa ngayon, kung nagiging pasaway tayo ngayon, nagiging tamad sa ibinigay ng Panginoon, mga kapatid, mga magulang, pwede naman natin gawin. Nabibigay ng pagkakataon ng Panginoon kapag hindi mo po siya dumarating. Amen? Amen po ba? Baka dumating yung panahon o dumating yung Panginoon, mga kapatid, hindi ka nagbago. Tamad na tamad ka, nagiging pasaway ka, sa harapan ng Panginoon, wala. Ang tatanggapin mo lamang ay kaparusahan. Wala kang hihintay. Kasi, hinihintay mo yung Panginoon. Samantalang yung gawa natin, o yung gawa mo, hindi naman nakalapan. Hindi naman paglangit. Doon sa kalaliman. Amen? Yung daan na dinadaanan mo mga kapatid o mga hindi daan ni Kristo. Amen? Yung dinadaanan natin kapag tayo mo nagiging kambing, yung daan na dinadaanan natin doon sa mga pagdadaan, papunta doon sa ikaparusa natin. Kumakatok ang Panginoon, marami na po siyang bumalik. Kaya ito po, kami, pinanamig lamang ng mga Panginoon. Wala kami karapatan ng mag-gen sa inyo. Wala kami karapatan na sasabihin po namin sa inyo. Wala kami kaligtas sa hindi po. Amen? Ang Panginoon po, ang siyang may authorize at siyang may kapangyarihan na ako lang ang bawat magawa ng mananampalataya. Kaya ito po mga kapatid, naaral sa bawat sa atin, kayo rin po nakakaalam ng ating mga ginagawa. Ang inyong mga ginagawa, amen ang Panginoon. Ang message naman ng Panginoon sa oras na ito, kung tayo sa dalawang yun, kung tayo nagiging tupa, alam po natin, kapag ito yung ginagawa natin ng kalooban ng Panginoon, ginagamit mo, ginagatiwala ng Panginoon, nagiging masaya. Amen? Pero kapag hindi mo ito ginagawa, nagiging pasaway ka, hindi ka masaya. Malungkot ka. Bakit? Kasi yung Panginoon, na siyang nagbibigay sa ng pag-asa, binabati ka. Amen? Amen po ba? Huwag mo sabihin na ikaw ay may kaloob ng apostol. Huwag mo sabihin na ikaw ay may kaloob ng propeta. Huwag mo sabihin na ikaw ay evangelist o pastor o guro. Mga kapatid po, kung titignan din po natin mga kapatid ang sabi po rito sa Efeso 4:12, ganito po sabi. Well, sa ikasasakdal ng mga banal, sa gawain paglilingkod sa ikatutibay ng katawan ni Kristo. Ang ibig sabihin, ito po ibinigay ng Panginoon upang ito po ay magamit. Amen? Ayon din po sa kalooban ng Panginoon o sa mabuting paggamit ng bawat talento ng mga tao. Kaya mga kapatid, mga magulang, ang ating pinakamamahal na Panginoon, isa man sa ating
ay ayaw niya mapama. Kaya meron pong nangangarap. Nasa atin din po, kung tayo magiging tupa, o kung tayo magiging kambing. Tignan po ninyo, ano ginagawa ng mga sinabi ng Panginoon, ng mga halimbawa, yung mga tupa, sila po yung pinagpala ng Panginoon, yung mga kambing, sila po yung mga sinumpa, sila po yung mga pasaway, sila nagiging tamad, hindi na nakikiramay. Amen? Amen po ba? Ay sila po yung madam, nasabi po na kayo. Kaya mga kapatid, ito po yung napapaalala ng ating pinapamalan ng Panginoon, hindi naman sa amin, hindi sa atin lahat. Amen? Kahit hindi po kami, kapag hindi po natin ginawa ng aming mga tungkulan, darating yung panahon, ito po mga kapatid, ipagsusunod po namin sa ating pinapamalan ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Kaya mga kapatid, tignan po ninyo, kapag ikaw, masabi ng Panginoon, isang sa lupa ay walang matubig. Pero sabi ng Panginoon, mayroon lamang isang matubig. Ang aral o ang Diyos. Amen? Amen po ba? Yung salita ng Panginoon. Kaya, kapag ang salita ng Panginoon ay tutuloy mo sa iyong puso, narinig mo ang salitang mabuti. Kapag ikaw, mga kapatid ko, mga magulang, itilin mo yung kabutihan at gumawa ka ayon sa kalooban ng Panginoon, ayon sa kabutihan na gusto ng Panginoon, mga kapatid ko, mga magulang, at ikaw ay sisipin ng Panginoon, sisipin ka ng Panginoon. Pero ikaw naman, mga kapatid ko, mga magulang, kapag ikaw naman ay nagiging pasaway, hindi ka sumusunod sa kalooban ng Diyos. Amen? Nagiging tamad ka sa ibinigay ng Panginoon, pinagkatiwala ng Panginoon, at ikaw nagiging makasarili ka, mga kapatid ko, mga magulang, yung kaantuhan mo ay kaparusahan na. Amen? Kaya ayaw ng Panginoon isama sa kanyang mga anak, isama sa mga tao, ay ayaw niya mapaama. Kaya napapatama ang tao, mga kapatid, ayaw din po sa kanyang ginagawa. Gumagawa siya ng masama. Kapag siya po, mga kapatid ko, mga magulang na masama, kapag hindi niya kaya ang Panginoon, kanyang sinisi. Amen, pero siya gumawa. Pero mga kapatid ko, mga magulang, inangunawa ng Panginoon. Kapag hindi mabuti, kung anong bagay, huwag mo natin napitan. Iwasan natin. Pagiging kasalanan. Alam mo, na tumanggap ka sa mabuting aral, sa matuloy na aral. Alam mo, pag ito mo ay masama, huwag mong gawin. Iwasan mo. Alam po natin mga kapatid ko, mga magulang tayong lahat ay nagkakasal. Sana, nasabi ko ng Bible, sa pagkakasal mo, huwag mo siya dyan. Amen? Huwag mo siya sa dyan. Kasi yung kasalanan ng mga kapatid dapat, ito po ay iniwasan. Hindi sinasadya. Amen? Alam mo, kapag nagkasala, hindi mo sinasadya. Kapag ikaw ay nagpumbaba sa Panginoon, nandiyan lagi ang Panginoon. Amen? Nauunawaan ka ng Panginoon. Kapag ito po ay sinasadya mo, yung mga bagay, kapag ikaw umihingi ng Panginoon, inuulit-ulit mo, mga kapatid ko, mga magulang, ang Panginoon ay matuwid. Pero may kabagsihan ang Diyos. Alam mo, ang pwede gawin ng Panginoon sa bawat pasaway. Sa bawat gumagawa ng kalooban ng Panginoon, alam mo rin ang dapat gawin ng Panginoon. Kaya, iniisip mo naman mga kapatid, iniisip mo lang ang Panginoon na nandyan na. Amen? Amen ba? Kaya dito po mga kapatid, dalawa lang po yung mapunta ng tao. Kapag ikaw ay binigyan ng pinagkatiwala ng Panginoon ng isang bagay, pag-ingatan mo ito at gawin at ipangalakan mo, tiyak na bagay mga kapatid mga magulang darating yung Panginoon na nagbigay sa iyo. Ikaw ay makikinabang at ang Panginoon matutuwa, makikinabang din ang Panginoon. Nang dahil natuwa
binigyan ka ng Panginoon, ito ginamit mo, mga kapatid ko, mga magulang matutuwa ng nabigyan. Pero kapag ikaw ay binigyan ng Panginoon ng isang bagay, na ito po mga kapatid, pinagkatiwala sa iyo, nagiging tamad ka, hindi mo ito pinangalakad, at hindi mo ito ginawa. Mga kapatid ko, mga magulang, pagdating ng Panginoon, naaaral ka sa Kanya. Ano po sabi ng Panginoon? Sana sabi ng Panginoon, ibinigay mo, ibinigay ko sa iyo, sa nagsisik pangalaman. Kung dumating ako, sabi ng Panginoon, nagkinamang pa ako. Pero sa iyo, sabi ng Panginoon, ikaw ay tamad, masamang mariting. Walang pakinabang ang nabigyan. Amen? Kaya ano po nangyari? Ang Panginoon, mga kapatid, mga magulang, matulig siya. Kaya sabi po sa tamad na alipin yun, dapat sa iyo, itapo sa labas, sa diliman. At ang ibig mo sa ng Panginoon ay nananakin mo. At ang iyong mata ay lagi mong umiiyak sa sakit. Amen? Amen ba? Isang pagpapalagi palapakan ng Diyos. Tayo na kami po sa tulong ng Panginoon, iniiwasan po namin yung mga bagay na makakasama sa ating Panginoon. Alam mo, kapag ito ay masama, mga kapatid, iwasan mo, huwag mong puntahan. Amen? Na alam mo, masama, pumunta ka doon, mga kapatid, mga magulang, mataktika ang ating kaaway. Hindi mo alam na doon pa na, ginagawa mo yung mga bagay na nilapitan mo na umang pala o silo ng demonyo. Amen? Kaya tayo binigyan ng matalino ng Panginoon, maging wise tayo sa lahat ng mga bagay. Kung nais mo sa langit, ang sabi ko ng Bible, gawin mo ang kalooban ng Panginoon. Kung ayaw mo sa langit, gusto mo makapili yung demonyo. Ang sabi ng Bible, makakapili mo yung demonyo kapag ikaw. Amen? Ay hindi maganda, umabuti yung ating mga ginagawa. Amen po ba? At dito po sa Matthew, chapter 25, verse 46, ganito po sabi ng Bible. Tignan mo ninyo. At ang mga ito ay mga kaparoon sa walang hanggang kaparusahan. Yan po ay tinutukoy ng mga kambing. Datapwat ang mga matuwid sa walang hanggang buhay. Amen? Tayo rin po ang magpipili kung saan patungo yung ating minanasan. Patungo sa langit, gawin mo ang kalooban ni Kristo. Kapag ayaw mo sa langit, ang demonyo, ang iyong mga kapili, mga kapatid ko, mga magawin lamang. Sabi ng Panginoon, walang hanggang kaparusahan. Ang ibig sabihin, kapag nandun ka sa impyerno, lagi umiiyak ka, lagi nanginginig yung ibig mo dahil sa sakit. Alam ko rin yung kanta? Alam mo ba kung saan ka pupunta? Kung ikaw ay maraming pasaway? Amen? Doon ako sa impyerno, walang blower. Walang nagtripan, walang aircon, walang bumbero ang tutulong sa iyo. Dahil nakababad ka sa apoy, sumisigaw ka, umiiyak, umiinig yung ibig mo. Ganun ba yung gusto natin? Kaya hindi po natin ginagawa. Ay ibinigay ng Panginoon at nagkatiwala ng Diyos sa bawat sa atin. Kaya mga pinamahal ng mga kapatid, di lang tayo po ay magkakapatid kay Kristo, Jesus. Di lang tayo po mga kapatid sa katawan. Kapag ikaw ay gumawa ng mabuti, kapag ikaw ay pinuri, lahat na nandun po sa katawan, lahat na nandun po sa Diyos,
sila po ay pinupuri, lalo-lalo pinupuri nila ang ating mga Panginoon. Kapag ikaw naman ay pasaway, mga kapatid, mga magulang, nagiging Lucifer, iglesia ng Panginoon. Amen? Hindi na napupuri ang Panginoon, parang nababastos pa ang pangalan ng Panginoon at tinatawag. Amen? Amen po ba? Amen? Ayaw na po mag-amen na po. Baka sabi po nila, di ba dahil pong narinig kami? Medyo matalim. Kasi mga kapatid, matanda na tayo. Matanda na po tayo sa iglesia ng Panginoon. Hindi lagi gulay. Kasi gulay, wala akong ipin, gatas. Pinakailangan, baby ka, tumatanda ka, magkakaroon ka ng ipin. Kinakailangan yung ipin mong yan, pagkain na matitigas. Amen? Amen po ba? Kahit yung piso kayo, nakakain na. Bibigyan naman ng puliten. Kaya mga kapatid, sa pagkain, sa salita ng Panginoon, huwag tayong mamimili. Kumisan encourage. Kumisan yung alalay. Mga kapatid ko, mga sa panahon ito, na dahil malapit na po dumating ang Panginoon, kinakailangan matuto na po tayo sa gusto ng Panginoon. Kinakailangan mga kapatid ko, mga magulang, baguhin na natin ang ating mga pananaw. Amen? Yung pananaw na gusto ng Panginoon, yan pupunin natin. Amen po ba? Amen? Baga po tumigil ka na. Amen? Parang natatamaan ako. Mga kapatid ko, mga magulang, sa totoo lang po, wala personal na. Trabaho lang. Amen? Kung gawin po namin sa inyo, personal na brito, huwag na po kami talaga. Ito po mga kapatid, ginagamit lang po namin ng Panginoon. Ayaw din po namin na kayo po masaktan ng inyong mga puso. Nanggaling nga po mga tayo ng Panginoon, kaya ito po mga kapatid at mga magulang, sinasaktan kayo ng Panginoon kung ikaw ay mag-isip. Natutulog kayo. Amen? Natutulog kayo, binigay ng Panginoon, mga kapatid at mga magulang, nakikita mo tayo. Kaya sa panahon ito, nais ng Panginoon, magising tayo. Pagkagising mo, alalahanin mo yung nagbigay. Tuming harap sa langit, at alalahanin mo si Jesus na nagbigay sa iyo ng lahat ng mga bagay. Pinagpatiwala sa iyo, mga kapatid at mga magulang, isipin mo ang bigay. At ang nagbigay na yun ng mga kapatid at mga matulong ka upang magawa natin yung bagay na inuutos ko ng ating pinakamalaki. Amen? Amen po ba? Amen? Amen. Para makatulog po na po. Dapat sa salita ng Panginoon, matalas na tayo makikinig. Amen? Amen po ba? Kasi salita po ng Panginoon. Kapag minsan, mayroon pong dumating na isang tao na napakaganda magsalita. Mga kapatid at mga magulang, kukuha ka pa ng upuan para makinig. Pero sa salita ng Panginoon, nako, yung mga iba, mahilig na. Naiinig. Naislaman po ng tao. Kapag ikaw naiinig, ang ibig sabihin, hindi mo minanalam ang salita ng Panginoon. Amen? Ayaw mo po kasunod sa iyo. Para yung salita ng Panginoon, yun po, kapag ito ibinirataw mo, magkakaroon ng kapangyarihan. At magkakaroon ng kalawakang kaisipan upang yung salita ng Panginoon yun, darating yung panahon o ginagawa mo, gawin mo, at tuparin mo. Pagdating ng panahon, mga kapatid at mga magulang, yung salitang yun, ang dahil na ako salita, sabi ng Panginoon, ginagawa mo Panginoon, darating yung panahon na ginagawa mo Panginoon, ang sabi ng Panginoon, ang Diyos, ang siya ng bahala. Amen? Sino po sa inyo ang may awak sa inyong buhay kapag ano po, ang ibig sabihin po mga kapatid, awak po ninyo ang buhay ninyo sa araw ng bukas. Sino po na magsasabi na tayo po hindi mabuhay pa? Amen? Wala po.
Panginoon lamang. Hindi ko ninyo alam yung iba. Natutulog. Pagkatapos, hindi na po sila magising. Bakit? Kasi, mga kapatid, ang may awa, ang lahat ng mga bagay, ang ating pinamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Amen po ba? Amen? Kaya mga kapatid, tinuulit ko po, yung mga talento, mga kaloob, na ibinigay sa inyo ng Panginoon, ipangalakan po ninyo, pangalakan po natin. Tingnan po ninyo yung malakal. Sabi ng Panginoon, ganda, pumasok ka sa kagalaan ng iyong Panginoon. Ang ibig sabihin, safe ka ng Panginoon. Welcome ka ng Panginoon. Amen? Kapag hindi ka naman gumawa, hindi mo ito pinangalakan, ang ibinigay sa iyo ng Panginoon, mga kalikot, mga magulang, ang sabi ng Panginoon, nakita ka pa lang sa kapalparan, yumawag na ka lang. Muling manibag, kanya hindi ko, pinili niya ang kautusan. Kaya kami dito. Amen? Hindi ka nagilig at hindi ka sumunod. Ang sabi ng Panginoon. Kaya, lumayo ka sa akin. Ikaw na sino ka. Ganun po ba? Yes, gusto natin marinig sa pinamama ng Panginoon. Sino po gusto marinig yung ganun? Magsabi, praise the Lord. Wala po. Pero, mga kapatid, mga kayo dito sa ating mga sarili, sa pagsunod, sa ating pinamama ng Panginoon. Kung gusto po ninyo, nakakaya ko, itumanggap ng 5 o 2, sila po, mga kapatid, nagsabi sa Panginoon, yung pinto, nakabukas sa kanila. Ano pa sabi ng Panginoon? Well done, pumasok pa sa kagalangan ng Panginoon. Sila po, mga kapatid at mga nangalakal at ginamit sa tulog ng ating pinamamalang. Kaya, huwag tayo naging maghihitan. Amen? Lahat tayo na tumanggap sa ating pinamamalang Panginoon, meron pong binigay kami sa inyo ng ating pinamamalang Panginoon. Keep yung tinatawag na kaloob ng Espiritu Santo. Amen? Amen po ba? Bisa po natin pinapawalan ng Diyos sa oras na ito. Amen na po, diba? Bawat sa atin, bilang mga Kristiyano, sana lagi tayo napapatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Ano man po yung magiging agam, ano man po yung problema, sakit at karamdaman, pagsubok, mga palikot mga magulang, na nagaluhin po natin sa ating naisipan, na sana ang dapat tayo mapatuloy at huwag dito at huwag muro. Amen? Amen po ba? Amen? Kapag ikaw ay sumusulong, itatagumpay ka. Pero kapag ikaw ay umuurong, umaayaw ka, hindi ka magtatagumpay. Bakit? Ikaw ay duwag. Amen? Kaya dapat, tinawag ng Panginoon, matapang, tarap ng bagay, sumusulong, ano man pagsubok, ano man yung naramdaman, ano man yung problema, ano man yung mga bagay na dala-dala niyang kasama sa kanyang balikan. Kaya mga kapatid, pinulit ko po sa bawat sa akin, yung mga tinanggap po natin, mga talento, mga maloob, ipagamit po natin. Amen? Sino po ang nais na gumamit sa ibinigay ng Panginoon, magsabi, praise the Lord! Huwag ilamang po yung nais na ipagamit po. Sana tayo na.